Nahaharap sa reklamo ang third richest Filipino, ultrabilyonaryo at dating senador Manny Villar. Tila dinoktor daw kasi ang financial statements ng kanyang mga kumpanya. Pero bukod sa Padre de Pamilya, damay din ang kanyang mga anak at asawa. Ang tanong ng publiko, kulang pa ba ang inyong yaman at pera? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Securities and Exchange Commission. Sinampahan ng criminal complaint sina former Senator Manny Villar at kanyang kumpanya. Asawa at mga anak, damay din. Exclusive! Isang DPWH multipurpose building sa Imus, Cavite. Inireklamo. Government project ipinatayo umano sa loob ng isang private subdivision. Online personality na si Jack Argota. Posible raw ipatawag ng NBI dahil sa pagpapakalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Impeachment complaints laban sa Pangulo, inaasahang tatalakayin sa Kongreso ngayong Lunes. Supreme Court ruling sa reklamo laban kay VP Sara, posible umanong magdulot ng constitutional crisis ayon sa isang mambabatas. Veteran actress Catherine O'Hara, pumanaw na sa edad na 71. Pelikulang Sunshine ni Maris Racal, Hakot Awards sa Letterboxd 2025 Year in Review. Nahaharap sa criminal complaint ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa mga alegasyon ng market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Sa reklamo ng Securities and Exchange Commission, kabilang sa respondents sina ultrabilyonaryo at Villar Land Chairperson Manny Villar, asawang si dating Senator Cynthia Villar, at mga anak na sina Senators Camille at Mark Villar. Ayon sa SEC, nag-ugat ito sa publicly disclosed 2024 financial statements ng kumpanya na nag-ulat ng 1.33 trillion pesos at net income na aabot sa halos 1 trillion pesos. Isang malaking paglobo mula sa 1.46 billion pesos noong nakaraang taon. Ayon sa kumpanya, attributed ang increase sa umano'y revaluation ng real estate holdings nito. Nang magsumite muli ang kumpanya ng anilay full audited financial statements, nag-ulat ito ng 35.7 billion pesos worth of total assets lang. Malayo sa trillion peso figures na una nilang isinapubliko. Dagdag ng SEC, may ilan umanong trading transactions ang kumpanya na maaaring insiders lang ang nakinabang. Nanindigan ng komisyon na patuloy nitong babantayan ng umano'y fraudulent at manipulative acts na maaaring mag-mislead sa investing public at sumira sa capital markets. Samantala, wala pang sagot ang nasabing kumpanya o pamilya Villar sa kasalukuyan. Inireklamo ngayon ang construction ng isang multipurpose building sa loob ng isang exclusive subdivision sa Imus, Cavite. Tanong ng complainant, bakit may DPWH project sa loob ng isang private village? Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanod. 2010 nang magsimulang manirahan si Zaldi, hindi niya tunay na pangalan, sa isang exclusive subdivision sa barangay Bukandala 4, Imus, Cavite. Kwento ni Zaldi sa Billionario News Channel, pinili ng kanyang pamilya ang manirahan dito para sa kanilang seguridad at peace of mind. Sa tagal ng kanyang paninirahan dito, tila ipinagtataka raw niya ang biglang pagsulpot ng itinatayong multipurpose building malapit sa kanilang bahay. Ang construction nito ay patuloy na isinasagawa sa ilalim ng inisyatiba ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng kontratistang Omnicon Builders. May budget itong nagkakahalaga ng 6.9 million pesos na siyang sinimulang itayo noong 2024. Bagay na formal na idinulog ni Zaldi sa LGU para sa karampatang aksyon.
Ang tanong ng complainant, paanong nangyaring may construction ng public works project sa loob ng isang private village? Nagtataka lang din po ako kung bakit mayroon isang national project sa loob ng isang pribado pang subdivision na hindi pa na-turn over sa LGU at hindi pa rin nadodonate itong lugar ng subdivision na ito. Kontrolado po pa ito ng developer. So using a public fund, medyo napaisip ako na itanong at i-complain bakit ginagamit ang public fund sa isang pribadong subdivision. Pero imbis na maresolba ang problema, ilagpaan niya ang lokal na pamahalaan sa issue. Alinsunod sa Local Government Code, kailangan daw kasi ng koordinasyon ng LGU sa anumang national projects na ipatutupad sa loob ng nasasakupan ng lokal na pamahalaan. Paano ho kami niyan? Sabi ho sa amin ng legal head, no, si Attorney si Hugo, na escalate na lang na ho namin kung sa DSUD, no, Department of Human Settlement and then sa kung saan man, DPWH. Pero sila po, wala daw sila magagawa kasi national project daw po ito. So yun ang sagot sa amin. Kumonsulta rin ang Bilyonaryo News Channel sa ilang legal experts kaugnay sa issue. Ayon sa isang abogadong aming nilapitan, hindi umano dapat nagpapagawa ng isang proyekto ang DPWH sa loob ng isang private property dahil for public purposes daw ang isang DPWH project. Sinadya ng aming team ang inirereklamong construction site. Ayon sa site architect, inisyatiba ni former Senator Cynthia Villar ang proyekto na siyang miyembro ng pamilya na nagmamay-ari ng nasabing subdivision. Pero matagal na silang contractor ng Villar. Kay Senator Cynthia. So ngayon, sumagot na ang Department of Human Settlements and Urban Development at DPWH Calabarzon sa inihaing formal complaint ni Zaldi. Pero hinihintay pa ng complainant ang magiging tugon ng dalawang ahensya sa issue. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Villar maging ng Imus LGU ukol sa reklamo. Umaasa naman si Zaldi sa investigasyong ipatutupad kaugnay sa kanyang inihaing reklamo. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Muling nag-issue ng freeze orders ang Court of Appeals para sa financial assets ng dalawang contractor na nakakubra umano ng pinakamaraming flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Kasama rin dito ang assets ng isang umano'y prominent businessman at iba pang mga personalidad na dawit sa flood control scandal. Alinsunod sa inihaing petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, covered ng itinataw na freeze order ang nasa 379 bank accounts, 4 e-wallet accounts, 10 insurance policies, 9 securities accounts, 10 investment accounts at 55 real estate properties. Sa kasalukuyan, aabot na sa 24.7 billion pesos ang umano'y frozen assets ng mga personalidad na dawit sa flood control scandal. Unbothered ang Malacanang sa umano'y Mala World Tour na pagbiyahe ni Congressman Leandro Leviste. Mas nakatutok daw kasi si PBBM at kanyang administrasyon sa mas mahalagang issue, kabilang ang pagpapalakas ng ekonomiya. Pagsasayang lang din daw ng oras ang pagpatol sa mga aligasyon ng korupsyon. Una kasing sinabi ni Leviste na utos ng administrasyon ang kanyang pangingibang bansa at pansamantalang ihinto ang paglalabas ng ebidensya na nagdadawit sa mga opisyal sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Naninindigan ng palasyo na committed ang Pangulo at ang kanyang team sa pagpapatupad ng mga pulisiya at iba pang proyekto para sa kaunlaran ng bansa. Maghahain ng show cause order ang Energy Regulatory Commission laban sa Solar para sa Bayan Corporation o SPSB, ang renewable energy firm na itinayo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa isang pahayag, sinabi ng ERC na iimbestigahan ng komisyon ang nasabing kumpanya dahil sa mga natanggap nitong reklamo mula sa mga consumer at mga ulat ng anilay paglabag sa ERC rules and regulations. Ayon sa ERC, nagsagawa umano ng unauthorized operations at imposition of power rates ang SPSB sa Occidental Mindoro nang walang regulatory approval. Ani ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan, mortal sin para sa isang regulated entity ang paniningil ng electricity rates nang walang regulatory approval.
Wala pang sagot ang kampo ni Leviste kaugnay ng pahayag ng ERC sa kasalukuyan. Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Si Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Ano Mga pangalan dito, sir? Have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin ba? na natin yan. Isasabihin na natin. Due process. Hindi naman mga kung kabataan, ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma, kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa Agenda Weekend, Hannity, Bilyonaryo News Channel. Umaasa ang Senado na mahigpit na maipatutupad ang anti-Apple policy ng DILG. Sa ilalim nito, bawal na ang pagbalandra sa muka o pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Nagbabalik si Hannity para sa detalye. Binabackupan sa Senado ang pagtatanggal ng Apple billboards sa mga pampublikong proyekto. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, walang lugar sa public service ang pag-flex ng pangalan at mukha ng mga politiko sa public projects. Suportado niya ang utos ng DILG kamakailan na pagbawalan ng mga ganitong billboard at anya, bagamat walang ghost billboards, most likely ay overpriced daw ang mga ito. Sabi ng DILG, bawal ng anumang project signage, marker o tarpaulin na may pangalan, picture, logo o kahit initials at symbols ng isang politiko. Pinatatanggal na rin ng ahensya ang existing signages na nakadisplay ngayon sa kung saan-saan. Anila, mismong sa konstitusyon na nakasaad na public office sa public trust at ang anumang display kagaya ng mga ito ay unnecessary expenses. Una nang ipinasa ang 2026 national budget na may probisyong ipinagbabawal ang mga epal na politiko sa distribution ng financial aid o ayuda ng gobyerno. Sabi ni Lacson, hindi na dapat magamit ang national budget bilang political tool at deserve ng publiko ang pondong para sa bayan mismo. Hakbang na raw ito laban sa political exploitation, pero mahaba pa ang lalakbayin para mas mapigilan ito. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
Hamon para sa mga otoridad ng search and rescue operations sa lumubog na Roro Ferry sa Basilan. Iba raw kasi ang bilang ng mga sakay na pasahero sa bilang na nakalagay sa dokumento ng barko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. 5 araw na ang makalipas nang lumubog ang barko na MV Tricia Kirsten 3 sa bahagi ng Balok-Balok Island sa Basilan. Ngayong umaga, 2 bangkay pa ang narecover ng Philippine Coast Guard sa paligid ng isla habang may 4 din silang narecover kahapon. Sa kabuuan, umabot na sa 35 ang bilang ng mga nasawi dahil sa insidente, habang halos 320 naman ang mga nakaligtas. Ayon sa PCG, hindi na sila makapaglabas ng bilang ng mga nawawala dahil patuloy nila itong vina-validate dahil tila may mga pasahero raw na wala sa manifesto pero nakasakay sa naturang barko. Meron pa po mga kaanak na pumupunta sa ating mga istasyon at nagre-report po na meron po silang mga kapamilya na kasama po sa barkong yun. So we are still consolidating and validating those information. But as to the number, Sir Isaiah, we will check po upon confirmation with all these informations po. Pero kung titingnan ang bilang, taliwas na ito sa unang sinabi ni PCG Commandant Ronnie Hill Gavan na 332 ang pasahero na sakay ng barko. Sinabi rin niyang hindi raw overloaded ang MV Tricia Kirsten 3 noong ito ay bumiyahe at may maximum capacity ito na 350. Pero kung titingnan ang kabuuang bilang ng mga nasawi at mga nakaligtas, hindi pa kasama rito ang mga nawawala, lalagpas na ito sa bilang ng maximum capacity. However, yung una po nating nilabas na impormasyon, particularly yung nabanggit po ng aming commandant na si Admiral Gavan, is based po yan sa manifesto. However, habang umaandar po itong ating operations, meron po tayong nakakatanggap ng mga information sa social media, kasama rin po sa mga kaanak. Again, we acknowledge those informations. Samantala, nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines ng maayos at konkretong investigasyon sa insidente. Humihiling sila ng independent na pagsisiyasat sa nangyaring trahedya, kabilang na ang kondisyon ng barko at wastong listahan ng mga pasahero. Anila, kung may pagkukulang, dapat may managot, alang-alang sa mga nawawala at mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Sinigundahan din ito ng Philippine Coast Guard. Anila, nangangako ang PCG na tinitingnan nila ang lahat ng aspeto para matukoy ang pinakasanhi ng trahedya at sisiguruhin nilang may mananagot. Maliban sa mga nawawala, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita ang lumubog na barkong MV Tricia Kirsten 3. Ang tanging impormasyon lang ay lumubog ito sa bahagi ng Balok-Balok Island sa Basilan. Pero nangako ang PCG na ginagawa nila ang lahat nilang makakaya para matunto ng barko dahil posibleng may mga labi sa loob nito. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Nagsalita na si beauty queen and bilyonaryo heiress Samantha Panlilio sa kinasasangkotang issue kasama ang showbiz friends na sina Rian Ramos at Michelle D. Matatanda ang inakusahan sila ng nagpakilalang driver ni Ramos ng torture at illegal detention. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Kumpiyansa ang kampo ni Miss Grand International Philippines 2021 Samantha Panlilio na mababasura ang kinakaharap na reklamong illegal detention at physical abuse mula sa nagpakilalang driver ng kanyang showbiz friends na sina Rian Ramos at Michelle D. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nitong Biyernes ay nagsalita na ang beauty queen. Naniniwala ang kampo ni Panlilio na pagkatapos ng malalimang investigasyon, madidismiss ang reklamo ng driver na anilay pure fabrication. Binigyang diin din sa kanilang pahayag na ang driver ay una ng inaresto ng Makati City PNP kaugnay ng isinampang qualified theft case laban dito. 3 araw daw itong nakulong mula January 19 hanggang 22 at bagaman dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang kaso, na-refile na raw ito. Sa resolution kasi ng piskalya na may petsang January 22, ipinag-utos nito ang release ng driver dahil wala itong nakitang basihan sa warrantless arrest na ginawa ng Makati PNP at inirekomenda nito ang refiling of case for preliminary investigation. Ayon sa korte, noong araw na inaresto ang driver, consummated na ang krimen at sapat na ang lumipas na oras mula nang gawin nito ang umano'y pagnanakaw, batay sa affidavit na inihain ni D na siyang complainant sa kaso.
Kinasuhan ni D ang driver dahil sa umano'y pagtangay nito sa angpaw na naglalaman daw ng mga sensitibong larawan na nagkakahalaga ng 30 milyon. Dagdag pa ng kampo ni Panlilio, makikipag-ugnayan ang kanilang kliyente sa mga otoridad para na rin malinis ang kanyang pangalan. Nitong Biyernes ay bumalik din ang driver sa NBI para raw magsumite ng karagdagang mga dokumento kaugnay sa kanyang reklamo. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption President Boy Arsenio Evangelista, na siyang umaalalay sa driver, muling nagpasailalim sa panibagong medical assessment ang biktima. Ito yung personal nila, no? Kasi they feel tampered na yung original na hawak nung, they feel, allegedly tampered. So with this, para magkaroon ng comparison. Pinasinungalingan naman ng kampo ni D ang alegasyon ng tampering. Sa mensaheng ipinadala nito sa BNC, sinabi nitong isa raw desperate move ang alegasyon para isalba ang flawed accusations ng driver. Pirmado raw ng doktor mula sa isang ospital sa Makati ang medical certificate na isinumite sa piskalya noong ininquest ang driver na nagpapakitang wala raw itong signs ng injury sa sinasabi nitong pambubugbog sa kanya. Dagdag pa ng kampo, ang driver daw ang may responsibilidad na magpatunay sa kanyang mga alegasyon dahil ito ang namamaratang. Puro lang daw ito alegasyon at wala namang maipakitang ebidensya. Umapela naman si Evangelista sa NBI na silipin ang travel records ni D matapos manindigan ng kanyang kampo na wala ito sa Metro Manila nang mangyari ang sinasabing illegal detention at pambubugbog. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, ipatatawag na umano ng National Bureau of Investigation ang aktres na sina Rian Ramos at beauty queens Michelle D and Samantha Pandillo kaugnay ng kinahaharap nilang illegal detention and torture accusations. Ang iba pang detalye sa exclusive Agenda Weekend report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula sa NBI headquarters. Go ahead, Ryan. IB, maglalabas na raw ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena laban sa mga personalidad na sinasangkot ni alias Totoy, ang personal assistant at driver ng aktres na si Rian Ramos sa umano'y pambubugbog sa kanya. Sa ipinadalang mensahe ni Volunteers Against Crime and Corruption or BACC President Arsenio Boy Evangelista sa Abante News, inaasahan sa Lunes, February 2 o sa Martes, February 3, ilalabas ng NBI ang subpoena para ipatawag ang ilang individual na umano'y sangkot sa insidente. Kabilang ng aktres na si Rian Ramos, beauty queen actress na si Michelle D, isa pang beauty queen na si Samantha Pandillo, 2 pulis ng Makati City Police Station at 2 non-uniform bodyguards. Dagdag pa ni Evangelista, muli naman daw babalik si alias Totoy sa NBI sa Lunes ng alas 8 ng umaga para sa pagpapatuloy ng case build-up upang mas maging matibay raw ang posibleng reklamong isasampa ng nasabing individual. Kinumpirma rin kasi ni Evangelista sa Abante News na sa mga susunod na araw ay magsasaka na raw ang NBI ng formal complaint laban sa mga nabanggit na personalidad. Soon, ang NBI magpapahid na ng formal complaint against personality included for function. Ang alam ko doon, 3 celebrity, 2 bodyguard na non-uniform. Meaning, yung mga VIP bodyguards na part illegal detention, period a violation ng anti-torture law. Yun, bali total of, and also additional 2 police, PNP officers sa Makati Police, belonging to sa Makati Police Unit. Pero sa mensaheng itinadala ng kampo ni Ramos at D sa Abante News, mariing kinontra ni Attorney Maggie Abraham Carduque ang naging pahayag ni Evangelista. Ayon kay Attorney Maggie, tila sa mga sinasabi ni Evangelista ay tapos na ang proseso ng investigasyon. Anya, wala pang batayan ng sinasabing agarang pagsasampa ng reklamo dahil batay sa standard procedure ng NBI, kapag natapos na ang paunang investigasyon, saka lamang umano sa ilalim sa subpoena ang mga responded. Ito ay upang makapaghain ng kanilang counter affidavit at makapagprinsinta ng mga ebidensya na dapat ding suriin ng NBI. Kinukunan na rin natin ang reaksyon o statement o
ang NBI kaugnay rito sa mga pahayag ni Evangelista pero wala pang tugon ang ahensya. ID? Maraming salamat Ryan Reloban live mula sa NBI headquarters. Samantala, ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mayroong flight ticket si D papuntang Iloilo noong January 17 at isang return flight naman dated January 18. Matatanda ang una nang itinanggi ni D ang mga alegasyon ng driver ni Ramos dahil nasa Iloilo raw siya sa araw na yon. Pinangunahan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang inspeksyon sa ginagawang Bukidnon Airport. Oras na matapos ito ay inaasahang magpapalago ito hindi lang ng turismo kundi pati ng ekonomiya ng probinsya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Lumapag ang unang probing flight sa ginagawang Bukidnon Airport. Mismong si Transportation Secretary Giovanni Lopez ang sumakay rito para makita kung ligtas at maayos ang paglapag ng mga eroplano. Sinilip din ng kalihim ang arrival area, passenger terminal building at control tower ng paliparan. Kitang-kita kahit may bubong, no? Ayon sa DOTR, inaasahan daw na matatapos ito sa fourth quarter ngayong taon. Kasamang ininspeksyon ng DOTR ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Office for Transportation Security. Malaking bagay daw kasi, ani Lopez, na agad na itong matapos dahil marami itong matutulungang taga Mindanao, gaya ng mas malagong ekonomiya, turismo at maliliit na negosyo. Moderno na rin daw ang disenyo ng nasabing airport. Mayroon naman hanggang November 30 ang mga kontraktor ng airport para matapos ang kabuuan ng mga pasilidad ng paliparan. Yan ay para masimulan na ang turbopropeller commercial operations pagdating ng December 2026. Sa first quarter ng 2027 naman, inaasahang magsisimula ang jet operations ayon sa ahensya. Makikipagtulungan din ang DOTR at CAAP sa lokal na pamahalaan na kaugnay sa issue sa right-of-way. Bagay na ipinangako raw ng kalihim kay Don Carlos Bukidnon Mayor Alona Ontanillas Pizarro. 425 passengers ang kayang maserbisyohan ng Bukidnon Airport. Oras daw na maging commercially operational ito. Ayon sa DOTR, malaking tulong ito sa turismo at ekonomiya ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Jos Ignacio, Billionaire News Channel. Pagtalakay sa impeachment complaints laban kay PBBM, kasado na sa susunod na linggo. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Posibleng magkaroon ng isang constitutional crisis. Yan ang nakikitang posibilidad ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung hindi magkakasundo ang Korte Suprema at ang Kamara sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nagbabadya ang isang constitutional crisis sakaling hindi sundin ng Kamara ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment process. Ito ang nakikita ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa posibleng mangyaring banggaan ng dalawang sangay ng pamahalaan, ang lehislatura o kongreso at hudikatura. Sa programang Kong Radio ng Abante, sinabi ni Chua na sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa trabaho ng mga mambabatas. In-interpret nila na hindi naman po ayon sa ginuha namin. Kaya nga po nangyari, parang sila na po yung gumawa ng rules namin. Siguro pag nagmatigas kami, magkakaroon talaga ng constitutional crisis. Aminado si Chua na hindi siya pabor sa pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Pero wala raw silang dahilan para hindi sundin ito. Nilinaw ng kongresista na hindi tungkol sa substance o sustansya ng reklamo ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Hindi rin daw tinalakay ng Korte kung may basehan o wala ang isinampang reklamo laban kay VP Sara Duterte.
Hindi ko po alam yung dahilan, pero alam po ninyo sa akin pong personal na pananaw, dapat po ang impeachment complaint ay ginagawa nating simple, malinaw, at madali pong maunawaan, lalong-lalo na ng mga simpleng tao ang proseso. Kasi po, ito po, dito lamang po ang paraan para yung mga ordinaryong tao ay mapanagot ang mga nasa mga pinakamataas na sangay ng gobyerno sa ating lipunan. Kung ito po ay gagawin po natin komplikado, paano po ang magiging accountability ng mga nasa taas? Samantala magkakaalaman na sa Lunes kung tatayo ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Bago umakyat sa isang impeachment court sa Senado, tatalakayin muna sa Kamara ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Lunes, titingnan ng mga kongresista kung papasa ba sa technical criteria ang mga reklamo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Tatalakayin na sa Kamara sa Lunes ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Ridon, layo ng unang pagdinig na tukuyin kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pero bago pa man magsimula, kinwestiyon na ni Ridon ang bigat ng mga aligasyon gaya ng pagpapatupad sa warrant ng Interpol at ang unprogrammed appropriations sa budget. Ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong trabaho at mandato at prerogatives bilang bahagi po ng ehekutibo. So tingin ko wala akong impeachable offense sa ganyan pong bagay. Samantala, hirit naman ni Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Joel Chua, tila nagkakaroon ng judicial overreach ang Korte Suprema matapos itanggi ng Korte ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng naunang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang pakikialam umano ng SC sa internal rules ng House, partikular na sa pagbibigay ng depinasyon ng session days bilang calendar days na nagpapabilis sa tinatawag na one-year bar rule. Sila na sarili nilang definition pagdating po dito sa calendar day. At hindi ko rin po masisisi, hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Dahil nga po, ito po ay sa kanilang interpretasyon at sa aking pong tingin ay ini-interpret po nila ng iba yung rules. Dahil rules na po ng House ang tinatamaan po dito. Dahil sa tila banggaan ng interpretasyon sa batas, bukas na rin ang ilang mambabatas sa usapin ng charter change upang linawin ang anilay gray areas sa 1987 Constitution. Sa kabila ng mga limitasyong itinakda ng SC, nilinaw naman ng Kamara na handa silang tumanggap ng mga bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit ng February 6. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Pinuna ng isang UP law professor ang hatol ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Tila complicated na raw kasi ang bagong proseso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Problematic na raw ang usaping impeachment. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni UP College of Law Associate Dean at Assistant Professor Paulo Tamase na tila nakafocus na lang daw ngayon ang usapin sa proseso ng impeachment. Hindi na sa nilalaman at saysay mismo ng mga reklamo. So impeachment used to be a very simple process. Malinaw naman sa atin kung ano yung ibig sabihin yan. But you suddenly have the introduction of all of these rules of statutory, constitutional construction, and legalese, which complicates the process. Sa isang unanimous decision, pinanindigan ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay bilang tugon sa motion for reconsideration ng Kamara matapos sabihin ng SC na lumabag daw sa one-year bar rule ang mga reklamo laban sa bise. Para kay Tamase,
May red flags ang ruling na ito, kasama ang pagbabago raw nito ng definisyon ng session days. Kumpara kasi sa naunang ruling ng SC noong 2025 na binanggit ang session day ng Kongreso, bigla raw nahambing ito pa calendar days. Ang session day ng Kamara at Senado ay ang pag-call to order ng sesyon hanggang sa adjournment nito na kadalas ay umaabot sa 2 araw. So even if it changed much of the reasoning in the decision, the result ended up being the same, that the complaints or the proceedings against Vice President Duterte were null. Binubuksan daw ng Supreme Court ruling ang pinto para sa impeachment challenges, lalo na't tila binago nito ang impeachment process alinsunod sa konstitusyon. Sa halip kasi na maging simple at political process ang impeachment, nagdagdag daw ito ng additional steps. Dahil dito, posible raw na sino mang litigant o abogado ng respondent ang pwedeng questionin ng impeachment. February 5, 2025 pa inimpeach ng Kongreso si VP Sara sa mga paratang na misuse of public funds at iba pa. Pero inarchive ng Senado ang mga reklamo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Tamase, lalo raw hahaba ang proceedings at kalaunay baka umabot na ng taon at hindi pa maikakasa ang paglilitis dahil sa komplikadong proseso. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Nauwi sa gulo ang paghahain ng writ of execution sa isang compound sa Barangay Caliraya, Lumban, Laguna. Ayon sa kapitan, iaapila nila ang kaso sa korte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Nilo Dagos ng Abante. Yung implementation ng sheriff, tama po, sila kami nandito. Ngayon sinasabi nyo, meron kayo na hawak na papel na request for survey. Yes po, ayun, yes po. Sana sabi natin at nakita tumayan natin na sa atin yan, wala na question. Tama po. Okay. Hindi na ako mag-question inyo na itong lahat ko. No problem. Yun po pa ako kaanit. Sumiklab ang gulo sa isang compound sa Barangay Caliraya sa Lumban, Laguna nitong nakaraang Biyernes, January 30. Sa apilitan kasing sinusubukan ng isang grupong pinamumunuan ng isang sheriff na pumasok sa lugar. Mariin itong tinututulan ni Barangay Captain Silvino Dublan na halos mauwi sa suntukan. Ang lugar kasi na ito, mayroon daw court order para sa isang takeover kahit na sa parehong compound din nakatirik ang kanilang barangay hall at nasa 40 pang kabahayan. Nagtagumpay ang pag-takeover ng grupo ng sheriff kasama ang mga security guard na mula sa bagong may-ari ng property. Kailangan i-implement na ito. Dumaan naman ito sa tagal ng proseso. So, ito na yung time na tayo na plaintiff dahil magamit nila yung station. Yung plaintiff talagang nanalo. So, nabigyan naman limit sila ng notice to Paliwanag ni Dublan, nasa proseso na ng paglipat sa pangalan nila ang lupa mula sa orihinal na may-ari nito. Ito ay matagal ko nang i-apply sa atin sa DNR. Na-issue po ako nila ng alienable and disposable hanggang sa matax declan po itong lupa na ito na narito sa Barangay Caliraya. Ngayon, kumpleto po ang aking dokumento. May taong dumating dito sa aming barangay na kanila daw ang lupa na ito at may titulo sila. Biit niya, may technical discrepancies ang bitbit na court order at writ of execution ng mga sheriff. Wala raw kasing description kung aling lote o property ang iti-take over. Mali din daw ang address at pangalan ng establishmento na nasa dokumento. Fake po yung mga dokumento nila. Although na sila ay may title, although na sila may tax declaration di umano na nandun nakalagay sa Barangay Binayu, Lewin, Lumban, Laguna na kung saan walang barangay binayuyo sa bayan ng Lumban dahil 16 po lamang ang aming barangay sa bayan ng Lumban. Pero nagmatigas ang sheriff sa pag-implementa ng court order. Umabot ng halos 4 na oras ang negosasyon hanggang sa nakakuha ng pagkakataon ng grupo ng sheriff. Sa pilitan nilang inilabas ng compound ang kapitan para ikandado na sana ang restaurant pero muli silang nabigo. Sa huli, nagboluntaryo na lang umalis ang kapitan. Nagkaroon din ng kasunduan na walang gagalawin ang mga bagong okupante sa anumang kagamitan sa loob at pwedeng bumisita habang inaapila pa ang kaso. Balak ni Dublan na iapila ang kaso sa korte. Para sa Agenda Weekend, Nilo Dagos, Abante. Libo-libong pamilya na ang lumikas sa Sultan Kudarat matapos ang serye ng lindol.
Paalala ng mga otoridad sa mga residente, hindi dapat magpakampante. Yan ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Nagpatupad ang preemptive evacuation ng provincial government ng Sultan Kudarat kasunod ng malalakas na lindol na yumanig sa probinsya. Nasa iba't ibang evacuation centers ngayon ang humigit 12,000 na mga pamilya mula sa 3 coastal municipalities ng Sultan Kudarat. Sa bayan ng Kalamansigo, humigit 7,000 pamilya ang nagsilikas. Samantalang sa bayan ng Lebak, may humigit 4,000 na evacuees. 276 naman ng mga pamilya ang nagsialisan sa kanilang mga bahay sa bayan ng Palimbang. Ayon sa PDRMO ng Sultan Kudarat, ang ibang mga pamilya ay voluntaryong nagsilikas dahil sa takot at pangamba dulot ng malalakas na lindol. Wala na pong forced evacuation. Voluntary po talaga sila. Kasi alam na po talaga nila. Kasi sila mismo, sir, pagka nandun ka kasi talaga sa area, iba yung impact niya. Malakas talaga siya. Lalo na pag dun ka din talaga sa may talaga sa shoreline ka, sa may gilid ng dagat. Mas ma-feel mo po talaga. Kung sa patag, sir, hindi mo siya maramdaman. Pero pag nandun po sa may gilid talaga ng dagat, you'll feel talaga, sir, the shaking na ganun kalakas. Sa barangay Pulipuri sa bayan ng Lebak, takot pa rin ang mga evacuees na bumalik sa kanilang mga tahanan na malapit sa dagat. Apektado na rin ang kabuhayan ng ilang mangingisda dahil pansamantalang ipinagbabawal ang paglayag ng mga maliliit na bangka. Yun nga po sir, yun po ang mahirap pag earthquake kasi hindi po natin alam na kung kailan po tatama, hindi kagaya sa typhoon na alam natin kung kailan yung landfall. So dito naman po sa after, open naman po yung aming evacuation center hanggang sa ganito pa yung nangyayari. Ang nangyayari din po kasi dito sir, pag umaga, umuwi po yung aming mga evacuees, nagtatrabaho, and then pag gabi, dito na po sila natutulog sa amin. Ayon sa PVOX, mula January 19, umaabot na sa 2098 ang recorded na earthquake sa Sultan Kudarat. 812 dito ay platted o yung na-monitor ng at least 3 PVOX station. 99 naman ay felt o naramdaman ang pagtindol. 1.3 hanggang 5.9 magnitude ang range ng earthquake swarm sa Sultan Kudarat. Ang Cotabato Trench ang pinaniniwala ang source ng sunod-sunod na pagdindol sa probinsya. Well, ang possible nito is yung yung Cotabato Trench niya diyan is yun ang source. Meaning to say, yung dalawang bato diyan nag-uuntugan, panay release ng energy. So, mean to say, may interaction yung dalawang bato na yan for that particular area. And it just happened na medyo mataas yung number of seismicity is mataas. So, active talaga yung area na yan. Hindi inaalis ng PVOX na posibleng mag-generate pa ng mas malakas na lindol ang paggalaw ng Cotabato Trench. Taong 1976 nang tumama ang isang mapanirang 8.1 magnitude na lindol sa Central Mindanao at Cotabato Trench ang source nito. Ang interpretation niyan is dalawa. Either yung area na yan nagkakaroon ng earthquake swarms because of constantly nagre-release ng energy yung dalawang bato, and the other part of it is it might be a preview for a bigger one. So kaya nga na mahirap talaga to be complacent na yung mga tao dyan, especially kung may mga swarms, because it might lead to a bigger one. Sapat pa sa ngayon ang supply ng relief goods para sa libu-libong evacuees sa probinsya. Pero dahil hindi pa alam kung hanggang kailan ang mga ito sa mga evacuation centers, nakikipag-ugnayan na ang LGU sa national government para sa dagdag na tulong. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ni FPRRD para ipanawagan ang pagbaba ni PBBM sa pwesto. Di raw kasi dapat maabsuelto ang Pangulo sa multi-billion peso flood control scandal. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasan, Quezon City. Isaiah, anong paliwanag ng mga Duterte supporter dyan? George Marcos resign. Ito ang panawagan ng mga Duterte supporters sa isinagawa nilang motorcade mula EDSA patungo rito sa Batasang Pambansa. Pasado alas 2 ng hapon ang umarangkada mula EDSA ang motorcade ng die-hard Duterte supporters. Mahabang pila ng mga motorsiklo at pribadong sasakyan ang sumakop sa kanto ng EDSA at White Plains Avenue kanina. Sigaw nila,
patalsikin at panagutin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Habang bumabagtas sa EDSA, tuloy-tuloy ang pag-iingay at pagbusina nila at hinihikayat rin nila ang ibang mga motorista na bumusina. Ayon sa mga lumahok, isa itong mapayapang protesta na may panawagang panagutin ng mga taong umano'y nasa likod ng maanumalyang flood control projects, partikular na ang Pangulo. Sa unang schedule na inilabas ng grupo, sinabi nilang daraan sila sa isang mall sa Pasay City, pero nabago ang kanilang ruta. Pero ang grupo ni former Congressman Mike Defensor ay bumagtas mula sa White Plain. Tumungo sila sa North Avenue papunta sa Monumento at umikot sa Monumento Circle, saka dire-diretsong nagtungo dito sa Batasang Pambansa. Habang ang grupo naman ni retired Philippine Army Hermogenes Esperon ay mula sa PITX patungong C5 ay dumaan ng Marcos Highway papunta naman dito sa Batasan. Ayon sa dating kongresista na si Mike Defensor, hindi nila masyadong pinagkalat ang kanilang aktibidad dahil ayaw raw nilang maulit ang nangyari sa Cebu kung saan hinarang sila ng mga otoridad habang nagpoprotesta. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, si ground commander namin pinapaubaga. Katulad ng nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman kasi kinigimit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na gigipitin na naman daw itong gagawin namin masakit ka. George, mag-aalas 6 kanina na umalis ito yung mga Duterte supporters na sumama sa motorcade. Nagsagawa lang sila ng kaunting programa pero agad din namang umalis. Ayon sa pamunuan ng grupo, mas marami raw ang nakiisa sa motorcade nila ngayong araw kumpara sa mga nakiisa doon sa Cebu. At nagpasalamat rin sila sa mga pulis na tumulong para magmando ng trapiko at naging mapayapa nga ang kanilang motorcade. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City. Balik mo na sa George. Maraming salamat, Isaiah Mira Fuentes, nagulat ng live mula sa Batasan, Quezon City. Keep moving. Yan ang sentro ng kampanya at pangako ng Moto Taxi na Move It sa mga commuter. Sa ilalim nito, titiyakin daw nila ang mas mabilis at no-hassle na biyahe para sa mga Pilipino. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Muling naglunsad ng mas pinalakas na serbisyo ang Move It upang tugunan ang lumalalang problema ng trapiko na nararanasan ng mga commuters sa Metro Manila. Binigyang diin ni Wayne Jacinto, General Manager ng Move It, na ang pangunahing layunin ng kanilang muling pagpapakilala ay upang maipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng maayos na paggalaw sa gitna ng siksikang mga lansangan. Ayon sa General Manager, hindi na dapat ituring na normal ang trapiko dahil hangad ng Move It na maging malaya ang bawat isa mula sa araw-araw na dilemang ito. Para sa mga ordinaryong manggagawa at estudyante, ang mabilis na transportasyon ay hindi lamang anya para sa sarili kundi para sa pamilyang naghihintay sa kanila sa bahay. You can cut time siguro by, if not by half, more than half, para makauwi. Ipinaliwanag din ni Jacinto na hindi dapat maging sunod-sunuran o magpakulong ang mga tao sa sistema ng trapiko. Bagkus ay kailangang matutong mag-adjust at humanap ng paraan. Ginamit niyang inspirasyon ang payo ng kanyang ina na ang progreso ng buhay ay nakasalalay sa paggalaw dahil walang mangyayari kung mananatiling stuck sa iisang lugar. Sa pamamagitan ng teknolohiya, layunin ng Move It na maging katuwang ng bawat commuter na nagnanais na umasenso at hindi mapag-iwanan ng panahon. Binanggit din niya na habang kulang pa ang mga infrastruktura at pampublikong sasakyan sa bansa, ang pag-angkas sa motorsiklo ang nananatiling isa sa mga pinaka-praktikal na solusyon. Kaya kami, we enable technology para makatulong sa bawat Pilipinong commuters na gusto gumalaw at umasenso sa buhay. Ayon nga sa bagong tagline ng Move It, I choose to keep moving with Move It. Patunay din ito sa buhay ni Wilma Dozen. I choose to keep moving with Move It because I make time for what I choose to have in my life. That's why I choose Move It. Sa huli, nag-iwan naman si Jacinto ng hamon sa publiko na huwag tumigil sa pagtulak ng mga pulisiyang makapagpapaangat ng kalidad ng transportasyon at kaligtasan ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. US President Donald Trump at ilan pang high-profile personalities lumitaw sa panibagong Epstein Files. Susunod yan sa Agenda Weekend.
Check ulit tayo sa EDSA Guadalupe Bridge. Green and go ang mga sasakyan sa northbound lane. Sa Cebu City, nagtipon-tipon ng ASEAN countries para ipagdiwang ang turismo, kultura at kooperasyon. Bukod sa mga parangal, ipinakita rin ang tatak Pinoy sa isang makulay na pagsasara ng ASEAN Tourism Forum. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Oy. Bago ang closing ceremony ng ASEAN Tourism Forum, ginawaran muna ng award ang ilang stakeholders ng turismo sa Pilipinas at ibang bansa sa ilalim ng ASEAN. Kinilala ng Department of Tourism ang mga hotel at resorts dahil sa kontribusyon ng mga ito sa pagpapalakas ng turismo na naaayon sa ASEAN standards. Dahil Cebu City ang host sa closing ceremony, binida ng mga Cebuano ang kanilang talento tulad ng pagrampa ng mga kasuotang gawa ng mga kilalang local fashion designers. Like, Carrie Santiago, Philip Rodriguez, and Junior Scario, they are world-renowned designers. So we as a makeup artist, we also can showcase what they really want for us to achieve with a look. So it would cater to international, standards. Ipinakita rin sa mga delegado ng ASEAN ang festival dance ng ilang lungsod at syudad ng lalawigan. Natutuwa naman ang ilang delegado sa Travel Expo sa Mactan na dumalo sa closing ceremony dahil sa magandang feedback na kanilang natanggap matapos nila ipinakilala ang mga produktong gawa ng Pinoy. So overwhelming because I didn't expect the reactions, how the delegates paano sila nag-enjoy on the Philippine craft spirits that we brought in this activity and promoting of course our tatak Pilipinong mga produkto natin, bringing into the international market. Sa pagsasara ng ASEAN Tourism Forum, inihayag muli ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pagpapahalaga sa patuloy na suporta ng 11 member states ng ASEAN para maisulong ang agenda ng kooperasyon sa turismo. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Ilang malalaking pangalan ang lumitaw sa mga bagong dokumentong lumabas kaugnay sa investigasyon sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Kasama na rito sina US President Donald Trump, Microsoft co-founder Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk, Prince Andrew at US Commerce Secretary Howard Lutnick. Ayon sa files, may mga email at mensahe tungkol sa mga meeting, biyahe at personal na ugnayan, ngunit walang sino man sa mga nabanggit ang inaakusahan ng anumang krimen. Patuloy pa ring sinusuri ng mga investigador ang nilalaman ng mga dokumento. Palalawakin pa ng Thai firm na Shera Public Company Limited ang operasyon nito sa Pilipinas. Humingi ang kumpanya ng tulong sa DTI para mapabilis ang investment at produksyon ng fiber cement materials. Kaya na nitong gumawa ng 120,000 metric tons taon-taon at target supplyan ang buong bansa para sa public at private projects. Noong nakaraang taon, kumita ito ng halos 3 bilyong piso at nagbigay ng trabaho sa 150 Pilipino. Ayon sa DTI, malaki pa ang puwang ng Shera sa mass housing sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Full support ang Trade and Industry Department sa unang official visit ng Philippine Economic Zone Authority sa Estados Unidos. Bahagi raw ito ng pagsusulong sa Pilipinas para paglagakan ng mga investment ng mga kumpanya sa Amerika. Highlight dito ang meeting kasama ang Pinoy Global Supply para talakayin ang digital platform na magkokonekta sa US buyers sa mga verified manufacturers sa bansa. Sa tulong daw ng teknolohiya, mahalagang hakbang ito para ipakita na handa ang Pilipinas sa mga pagbabago sa global market. Pumanaw na ang Canadian veteran actress at comedy icon na si Catherine O'Hara sa edad na 71. Ayon sa opisina ng kanyang manager, pumanaw ang aktres sa kanyang tahanan sa Los Angeles, California following a brief illness. Kilala si O'Hara bilang Moira Rose sa hit series na Schitt's Creek at bilang Kate McAllister sa holiday classic na Home Alone. Marami ang nakiramay kabilang na aktor na si Macaulay Culkin na gumanap bilang kanyang anak sa Home Alone. Catherine O'Hara is survived by her husband and their 2 sons, leaving behind a legacy of comedy.
heart, and iconic performances. Ibinida ng Uniqlo ang Spring-Summer Lifewear Collection nito sa isang fashion event sa Intramuros. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Mateo Guidicelli. Here at Foro de Intramuros, a collection of lifewear, perfect for summer by Uniqlo, takes center stage. From breezy tops to comfortable bottoms, the Spring-Summer Collection 2026 is designed for the sunny days ahead. Now, what's truly fascinating about this collection is the premium material, linen. Lightweight, breathable, and effortlessly chic, making it ideal for keeping cool while staying stylish under the sun. Can you talk more about premium linen and how it resonates with the Filipino? Okay, so our linen collection is, I think, really made for Filipinos because it's made to be very breathable and actually cooling. Uniqlo is all about lifewear, right? Our premium linen promises that it actually ages with you. So the longer you actually wash it, the softer it goes. So again, as Uniqlo always promises, like any other shirt, we are about durability. Present at the event are celebrities rocking Uniqlo's iconic and versatile style, including Solen Yusuf Bolzico and Sarah Geronimo Guidicelli. I think back then when we were younger, people would see it as like a more mature thing to wear, but actually linens evolved so many times like throughout the last generations that they've really been able to like showcase this really lightwear fabric. I love linen because it looks sophisticated, very classy, and it's also comfortable to wear because it's so light and breathable. Bea Constantino is celebrity fashion stylist, says linen is natural and not bad for the skin, and even when it crumples, it only adds to its luxe appeal. Time to rock it for casual and even formal events. I think it's how you carry it. Okay lang yun kasi the more gusot, actually the more premium and natural. It's not just clothing. The collection also features a stylish lineup of sunglasses, functional, protective, and fashion-forward, rounding out the ultimate summer look. Babe, ang ganda ng shades. Look! Alright, kakatapos lang po natin ng 2026 Spring-Summer Collection of Uniqlo. Maraming salamat. As you can see, premium linen and premium linen blends only here and bagay sa mga kababayan sa atin. Ako po si Mateo Guidicelli for Billionario News Channel. Pumakot ng parangal ang pelikulang Sunshine sa 2025 Year-End Review ng social film platform na Letterboxd. Tumungtong ang pelikula sa number 17 out of 25 highest-rated overall films. Kinilala din ito bilang number 5 highest-rated narrative film by a woman director, number 6 highest-rated Asian film, number 7 highest-rated drama of the year, at number 9 most hearts to views. Bida sa nasabing pelikula ang aktres na si Marisa Cal, habang si Antoinette Hadaone naman ang direktor nito. Truly a massive win for Philippine cinema, so congratulations po sa inyong lahat. Well, congratulations kay Direk Antoinette Hadaone at sa bumubuo ng Sunshine. Yes. Napanood mo na ba, Ivy, ang Sunshine? Hindi pa, but later, since nisuggest mo na nasa streaming platform na siya, so we'll get to watch it later. Oh, importante na mapanood dyan because it tackles a lot of issues, yeah, no? Socially relevant issues. Kaya panoorin nyo, nasa Netflix yan. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita, may agenda.